Tiklo sa Mandaue, Cebu ang lalaking gumagawa umano ng mga peking NBI clearance at iba pang dokumento. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hagip ng surveillance camera ng NBI Mandaue ang pagdating ng mga undercover agent na nagpanggap na seaman. Maya-maya lang, lumutang na ang target. Paglapit ng mga operatiba, hawak pa ng suspect ang perang ibinayad sa kanya, kaya mabilis siyang inaresto. Ayon sa NBI, ang modus ng suspect, gumawa ng mga peking government ID at dokumento, kasama na rito ang NBI clearance. Ito ay isang insulto sa aming institusyon, no, sa NBI, na napapaliwala yung essence ng NBI clearance namin. Na-recover sa inarestong suspect ang mga peking government ID at NBI clearance na ibinebenta ng kaliwaan. Ito ay posibleng gamitin sa mga scam, no? Sa ngayon, alam naman natin na ang daming mga kumakalat sa mga paglilinlang, no? Especially concerning economic crimes. So ito ang isa sa contribution ng NBI na ma-prevent ang pag-propagate itong mga klaseng kalokohan. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa NBI Mandaue. We recommended for 6 counts of falsification. Ito ay binubuo ng 3 fake na NBI clearance forms. Tapos meron din tayong isang PhilHealth ID, meron din tayong BIR ID, no? At saka isang Marina Identification Card. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kasunod ng mga courtesy resignation, halos 30 miyembro ng gabinete ang mananatili pa rin sa kanilang pwesto. Nanumpa na rin ang iba pang appointees ng Pangulo. Kabilang po ang bagong Supreme Court Associate Justice. Nakatutok si Ivan Mayrila. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpanumpa sa kanyang kauna-unahang appointee sa kataas-taasang hukuman, si bagong Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. Bago na italaga sa Korte Suprema, si Villanueva naging hukom ng Las Piñas RTC Branch 255 noong 2002 at naging Court Administrator ng Supreme Court noong 2022. The appointment of our new justice will continue that trend and bring the departments of government even closer than before, and so that the function of government is smoother, better. Nanumpa na rin bilang bagong chairperson ng Commission on Higher Education o CHED, si Shirley Agrupis. 2024 na maging CHED Commissioner siya at bago nito'y naging profesor at presidente siya sa Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Formal na rin inilipat ang liderato ng Securities and Exchange Commission sa bagong chairman at CEO na si Attorney Francis Lim. Ani Lim na pag-iiwanan na raw ang Pilipinas sa capital market, kaya hamon niya sa mga kawani ng ahensya. Paigtingin pa ang kanilang trabaho sa SEC para mas mapadali ang pamumuhunan sa bansa. Mananatili namang National Security Advisor si Eduardo Año. Ayon po sa ating Pangulo, and I quote, Secretary Año has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. Halos 30 kalihim sa Marcos Cabinet ang inanunsyong mananatili sa kanilang mga pwesto kasunod ng pagsusumite ng courtesy resignation. Pero regular pa rin ang performance review ng kanyang gabinete, kaya maaaring may mapalitan anumang oras. And titignan natin yung mga target ba natin, naabot ba natin on a quarterly basis. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area na lumakas at isa na ngayong bagyo. Pero pinalalakas po nito ang habagat na nagdulot ng kabi-kabilang baha at daluyong sa Mindanao. Nakatutok si Salima Refra. Animoy naging talon o waterfall ang gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Lintangan sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Kasunod yan ang naranasang malalakas sa pag-ulan doon. Ilang motorista tuloy ang naantala ang biyahe.
Tila ilog naman ang tinawid ng ilang sasakyan sa barangay Pangian. Nasira na kasi ng baha ang ginawang detour road sa lugar. Ang ilang residente nga, nilakad na ang baha, makatawid lang. Sa barangay Lipuno, malalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada na inalis na ng mga otoridad. Sa Zamboanga City naman, nakaranas ng halos lagpas taong baha nitong Sabado, gaya sa barangay Kabatangan. Sa barangay San Jose Guso naman, hanggang bewang ang baha na meron pang sawa. Nahuli na ito pero wala pang detalye kung na-turn over sa mga otoridad. Binahari ng Barangay Ayala. Gayon din ang harap ng tanggapan ng City Environment and Natural Resources o SENRO sa Barangay San Roque. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat na pinalakas ng low pressure area ang mga pagbaha sa Zamboanga City. Ang LPA nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility bago lumakas at naging bagyo pero wala na itong epekto sa bansa. Ayon naman sa CDRMO, umabot sa mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng pagbaha mula sa 15 mga barangay ng lungsod. Marami na sa kanila ang nakabalik sa kani-kanilang bahay. Sa Tawi-Tawi, mga palutang-lutang na tabla at kahoy ang sinalba ng mga taga Panglima Sugala. Nasa 9 na bahay kasi o stilt houses ang nawasak ng storm surge o daluyong kahapon. Sa tala ng MDRMO, 4 na barangay sa bayan ang naapektuhan ng storm surge na dahil anila sa epekto ng habagat. Wala namang nasugatan sa insidente pero 9 na pamilya ang iniligas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, update tayo sa bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano kayang epekto niyan sa lagay ng panahon sa bansa? Iati dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, posible pong lumakas pa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya maaaring lumakas din ang epekto ng habagat. Alas 2 ng madaling araw kanina nang maging bagyo po itong minomonitor natin na low pressure area. Huli po yung namataan ng Pag-asa. Yung pong sentro nito, 610 kilometers, kanluran po yan ng Iba, Zambales. Hindi ito binigyan ng local name dahil sa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility, naging bagyo. Pero sabi ng Pag-asa, bagamat maliit pa ang tsansa sa ngayon, hindi pa rin inaalis ang posibilidad nitong pumasok o gumilid ulit dito sa ating PAR. Kung pumasok man ulit yan, unang bagyo ito ng taon sa Pilipinas at tatawaging Bagyong Auring. Kung hindi naman magkaroon ng re-entry o hindi na po yan tuluyang pumasok ulit dito sa PAR, ito po ay sunod naman tutumbukin ang Vietnam o kaya naman po ang southern portion ng China. Posible rin lumakas pa ito lalo at kapag nangyari po yan, mas palalakasin din po nito yung hanging habagat. Kapag po kasi lumalakas ang isang bagyo ay lumalakas din yung epekto o paghatak po niyan dito sa hanging habagat. Sa satellite image po natin, kita po yung mga makakapal na kaulapan dahil po yan sa habagat. At yung mga kaulapan na yan ang magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa Luzon, lalo na po sa hapon. Mula po yan sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin po dito sa may Southern Luzon kasama ang Calabarzon, Mimaropa, ganun din ang Bicol Region. Inaasahan po natin mas malalakas po ang ulan, halos buong Luzon na po yan, kaya ingat po sa banta ng baha o landslide. Sa mga taga Metro Manila naman, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan bukas. Pwedeng meron na sa umaga o bago po magtanghali sa ilang lungsod po yan at halos buong Metro Manila na po pagsapit ng bandang hapon. May mga tsansa rin po na maulit yung mga pag-ulan sa gabi kaya maging handa po sa mga posibleng pagbaha. Muli po mga kapuso, pwedeng may mga pagkakataon na mawawala saglit yung mga pag-ulan pero posibleng bumuhos po ulit yan pagkatapos ng ilang oras. Para naman sa Visayas, kalat-kalat na ulan po ang inaasahan sa umaga pero sa hapon malawakan na po yung mga pag-ulan. Inaasahan po natin may mga malalakas sa ulan, Samar and Leyte provinces, ganun din dito sa may Cebu, Bohol at Western Visayas. Bago magtanghali naman, may mga panaka-naka ng ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Mindanao. Mas malaking bahagi na po ng Mindanao ang uunanin sa hapon. Kasama dyan, ito nga Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc Sargel, Barm at ilang bahagi po ng Caraga at ng Davao Region.
Base naman sa latest heavy rainfall outlook ng Pag-asa, may katamtaman hanggang malalakas sa ulan bukas. Dito po yan sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at pati na rin sa Palawan. Bukas po ng hapon hanggang sa Huwebes, mas madadagdagan na po yan. May mga lugar na po nakabilang dyan ang Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan at Antique. Ito po moderate to heavy rains habang heavy to intense rains naman sa may Zambales, Bataan at ganoon din po dito sa may Occidental Mindoro. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Peligroso dahil halos matumba na ang isang poste sa Muntinlupa City. 8 buwan na umano itong sakit ng ulo ng mga residente kaya dumulog na sila sa inyong Kapuso Action Man. Tanging mga kawad na lang ang sumusuporta sa posting ito ng PLDT sa isang bahagi ng Magdaong Drive sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Nakababahalang nakatagilid at nakaliyad na sa lote ng ilang residente ang posting pwedeng bumagsak anumang sandali. Malapit na pong matumba at sa mga nagdaraan na sasakyan at mga tao dito, baka po may madisgrasya. Yung mga bumibili po dito sa tindahan po namin na maliit, natatakot na po. Oktubre pa umano ng nakarang taon, nagsimulang bumigay ang poste dahil sa bagyong Christine. Nag-umpisa po yan nung matumbahan po ng malaking puno ng mangga. Tumagilid po yung poste na yon. Ilang beses na raw nakipag-ugnayan sa PLDT ang mga apektadong residente pero inabot pa rin ng 8 buwan ang problema. Nasa rescue team na po namin, sabi nila. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PLDT. Ako na po ang mauunang humingi ng paumanhin at magsabi at mag-acknowledge sa mga kinauukulan. Wala pong lehitimong rason para magtagal ng ganyan yan. Kinakalampag namin at saka inaalam. So meron din kaming internal na inquiry para malaman namin lahat ng nangyari. Ayoko lang pong pangunahan yon. Sa ngayon ay inalis na ang nakatagilid na poste sa lugar. Nagtakda rin ng ibang pwesto ang PLDT para sa ipinalit nilang bagong poste. Napakalaki pong tulong ng pagdulog po namin kay Sir Emil Sumangil po ng Action Man. Dahil po kung hindi namin sinumbong sa kanila, baka po hanggang ngayon hindi pa po natanggal yung poste na yon. Para sa parehong mga sumbong, meron po tayong hotline, 164. Pwede po kayong tumawag dyan. Mas madali pang ma-escalate sa mga kinauukulan para hindi lang sa hindi na maulit ito, dapat talaga sa susunod, mas mabilis ang aksyon. mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Tanggal na po sa serbisyo ang 2 pulis Maynila na nanakit at nagbanta sa isang traffic enforcer sa Valenzuela noong 2024. At natuwa man sa hatol, nangangamba pa rin ang biktima para sa kanyang kaligtasan. Nakatutok si Marisol Abdraman. Hulyo nung nakaraang taon, nang lapitan ng isang nakamotorsiklong traffic enforcer sa Valenzuela City ng 2 magkakas na pulis Maynila. Itinusok sa sikmura ng enforcer ang baril ng isa habang tinutukan naman siya ng isa pa, sabay banta na papatayin. Makalipas ang 1 taon, hinatulan ng Valenzuela People's Law Enforcement Board of Pleb ng pagkakatanggal sa serbisyo ang 2 pulis para sa reklamong unbecoming of a police officer. Ayon sa Valenzuela City Government, sinubukan pang ayusin ng mga pulis ang kaso. Outside, gusto nilang aregluhin para kalimutan, humingi ng public apology, bayaran raw 30 mil yata. Ikinatuwa ng traffic enforcer ang desisyon, bagamat aminadong takot lalo't pinagbantaan daw siya ng mga pulis. Kung sakali mapapakulong ko po sila,
hindi na po sila habang buhay makukulong at lalaya din po sila, makikita pa rin naman doon kami sa daan. Kada po lalabas po ako, tinitinan ko po yung paligid kung meron pong ano po sa akin. Tiniyak naman ng NAPOLCOM ang kaligtasan ng enforcer, kasabay ng pagpuri sa naging desisyon ng pleb. Napakahirap gawin yun. Especially since, alam niyo naman, ang pulis pa rin naka-uniforme, may tsapa, may baril. Ang PNP, nire-respeto raw ang desisyon ng pleb. We will never condone any illegal acts or misdemeanor ng ating mga kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Handa na ang House Prosecution Panel para iharap sa Senado bukas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinagot din nila ang mungkahing tapusin ang impeachment trial sa pagsasara ng 19th Congress sa June 30. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ikinatuwa ng Kamara ang panunumpa ni Senate President Chis Escudero kagabi bilang presiding officer ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. The House of Representatives welcome this development. Ginalaw na po ang baso. Very happy that the oath-taking has pushed through. We've been waiting for it for a long time. Handang-handa na ang House Prosecution Panel para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado bukas. Katunayan, 5 oras daw nag-practice ang mga prosecutor nitong Lunes ng pagbabasa ni Prosecutor Jervy Luistro ng Articles of Impeachment at pagsagot sa mga posibleng tanong ng mga senador. May tugon din sila sa resolusyong inihain ni Senador Robin Padilla, kaalyado ni Duterte, para patayin na ang impeachment complaint na ipinarating ng Kamara sa Senado. Senator Padilla has to maybe review the Constitution. Maybe some of his advisors should advise him on constitutional law, and that you cannot kill an impeachment by mere resolution. Sagot naman nila sa inihaing resolusyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na tapusin ang impeachment trial sa pagsasara ng 19th Congress sa June 30. Not acceptable for the simple reason that it will deny due process to both sides. We have numerous, voluminous documents or evidence to present. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress gaya ng binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung anong Congress ang magdi-decide. Ang sinasabi simulan at tapusin at magbigay ng desisyon ang Senado. I won't say it's a softening of his stance, but maybe these two things can be reconciled. Wala ring epekto ang biyahe ng bise papuntang Malaysia para umano daluhan ng Philippine Independence Day celebration doon ng mga OFW. I believe the impeachment rules meron naman siyang nakalagay kung paano ang pag-serve at notify sa accused. Dinepensahan din ni Abante ang Kamara sa paninisi ni Escudero sa tila mabagal nitong aksyon sa mga impeachment complaint noon. I believe the House of Representatives did its job in a timely and decisive manner. Ang role ng House of Representatives is to receive the complaint, to verify the complaint as to its form, substance, and grounds, to make sure that it will be properly passed by the correct number of members of the House of Representatives, and it will be transmitted to the Senate. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.